What's up everyone? So today mag-unbox tayo ng Ulanzi J12. Ito ay isang lavalier mic. Ayan. So ito ay from Shopee lamang and nabili ko sa halagang 1,579. So medyo pricey siya compared dun sa mga makikita nyo na entry level na lavalier mic na kamukha nito. Pero makita nyo mamaya kung bakit ito yung pinili ko. So let's go on with the unboxing. So syempre, unboxing to. So i-unbox muna siya. Tanggalin ng plastic. And then, ayan, syempre hugutin natin. So nung una, nag-hesitate ako na sirain yung box. Pero ano lang naman to. Ganyan lang, matatambak lang dito sa bahay. Ayan, so simple lang. Pabukas mo ng kahon. Ayan na yung item. Itong J12, meron siyang 800 mAh na battery. Yun naman mga microphone niya mismo ay, yun ba tawag doon? Ayun, pero sila ay 80 lang yung capacity nila. Pero sapat na rin sa compared sa price. So ito na tayo sa item. So unang mapapansin nyo kapag hinawakan nyo yung item ay plastic na plastic yung dating. As in sobrang cheap ng pakiramdam sa kamay. Sobrang dulas, sobrang nipis, brittle. Overall talagang sobrang cheap lang ng feeling niya. Well, you get what you paid for. At this part of this video, tinetesting ko lang talaga yung mga pagsara-sara niya. Talagang plastic lang talaga na pinag-aampas mo lang. Talagang sobrang cheap. Ito naman Ulanzi ay hindi naman talaga mamahalin yung mga produkto nila. Mamahalin na rin siya, though para sa pro na use ng pag-capture ng video or photography, talagang hindi naman siya sobrang mamahalin or yung pro na datingan. So dito sa box, tapusin lang natin yung pag-unbox para makita natin kung ano yung laman. So unang-una syempre yung foam, and then susunod itong manual natin na hindi naman natin babasahin, and then kung ano mga papel-papel lang. Pinakita ko lang sa video kasi mapula, maganda tingnan sa video. And then ito may kasama siyang USB-C. So ayan, sa halagang ito nakakuha tayo ng gamit na china-charge using USB-C. So sa panahong ito dapat lahat ng binibili nyo USB-C na. Kita mo pati iPhone USB-C na ngayon yung charging port. So at this part of this video, charge lang natin siya using the USB-C. So ito yung sa phone ko, try lang natin. And then makikita natin sa baba, meron siyang single LED indicator, which is red means it is charging, and then green, hindi ko alam. Parang tapos na or hinugot mo or starting to charge. Parang detection lang. Hindi ko alam bakit green pa yung ginawa nila. Pero pag binuksan mo yung takip, wala namang LED yan na, or walang green or red LED sa ilalim. Don't get me wrong, sinestate ko lang kung ano talaga yung mga na yung pakiramdam ko dito sa item na to. So let's continue. So ito yung transmitter niya. So this is also a USB-C, and ito yung isasaksak nyo sa phone nyo or anything na dun mare-record yung voice recording or dun mare-receive. And these are the two ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung ito yung transmitter eh. Ayan, so may nakasulat sa kanyang wireless, pero siyang clip, and then USB-C din siya for charging. And then of course meron tong on-off na nakalimutan kong sabihin, and manonotice ko lamang mamaya epic fail sa aking unboxing series. So ito yung charging ports nung dalawang transmitter natin. Nalagay natin dyan. So para sa mga nanonood, kung hindi transmitter ang pangalan nito, huwag na kayong magalit. Lagyan nyo na lang sa comment kung ano yung tamang tawag. Alright. And of course, kapag nilagay natin yung mga transmitter dito or yung mga mic natin, magkakaroon sila ng iilaw yung mga LED nila in red. Signifies that nagcha-charge itong mga mic natin. So ayun, ulit ko, 80 mAh yung capacity ng per mic. To yung ating charging case is 800 as a whole. 6 to 8 hours daw yung tatagal ng buong charging nito eh. Pero hindi ko pa masasabi ngayon, and I want to do a second part of this review para doon natin malalaman kung totoo ba yun. Right. And then yung layo pala kung saan pwede itong makapag-transmit ay nasa 65 feet ayon dun sa ano natin, dun sa spec sheet. Pero yun, gawa tayo ng second review. Kung gusto nyo yun, comment down below para malaman ko kung gaano kadaming tao na interesado para dun sa video na yun. Mas marami, syempre, mas mabilis natin gagawin yung video na yan. Next part ng ating video is yung ating ng sound check. So, upper right corner, doon nakalagay kung anong mic yung gamit ko. So, yung una natin yung ZV-10, and then susunod yung Ulanzi. Ay, mukhang bobo lang ako guys. I-on pa pala to. Ayan, nag-green. So I assume connected na sila. Try ulit natin. Hello.
Hello. Hello. Ayan, nagsisalita ako dito. So, ganyan kalayo. Mga 2 dangkal lang yung 1 feet lang yung layo sa mukha ko nito. Hello. 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 Hello, mic test. So, ito yung Ulanzi na mic. Right. So, test natin yung mic. Ayan, ganyan siya kalayo sa akin. Then, ito na yung gagamitin ko na mic for the rest of the video. Ayan, inipit ko sa may leg ko. Parang normal na lav mic. And then, kunin natin yung isa. Ito naman talaga gamit niyan. I-on nyo siya, guys. Meron dito. May on siya dito. Isang click lang. And then, magko-pair na siya dun sa transmitter. Ayan. Ayan. Ito kasi yung recording ng nasa leg ko. Though, ito, ilalagay ko sa bibig ko yung isa. And then, yun yung recording niya. Ayan. So, ayan. Tingnan natin. So, kayo na yung maging judge. So, hindi ko i-edit yung audio dito unless sobrang hina. Dadagdagan ko siya ng gain. Pero hindi ko lilinisin yung audio. Alright? Alright. So, yun. So, maraming salamat guys sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Kung meron kayong comments, ilagay nyo lang dyan sa baba para dyan yan. So, mga tanong, sasagutin natin yan. And gagawa tayo ng follow-up video sa long-term review. Kung kailangan, sa lahat ng video ko, ganun guys. So, kung meron kayong gustong malaman about a certain item, comment lang kayo. So, yun na nga guys, yung ating mic test dito sa Ulanzi J12. So, ngayon, as of this moment of editing the video, mukhang kailangan lang talagang linisin yung audio nitong J12. Pero in terms of pagsagap niya ng sound, kita nyo naman pati yung background ng eroplano na nasa ere. Hindi ko masabing good thing or bad thing yun. Though sa tingin ko in terms of mic na gusto mo ng noise cancellation, masama yun, di ba? Nasasagap mo yung malayong noise or noise na nasasagap mo. In the good thing naman, maganda yung sagap ng sound nitong Ulanzi J12. So ang next focus ko sa mga times na gagamitin ko to, i-mention ko naman sa mga description ko anong gear na ginamit natin. Lilinisin ko yung sound using the Ulanzi J12 para malaman nyo yung feedback natin all throughout hanggang sa susunod na review natin. Yan, lilinisin ko yung sound and tuturo ko sa inyo kung paano. Kung gusto nyo yun, comment down below para malaman ko kung gusto nyo ba talaga. Bakit ko naman gagawin yung video kung wala naman manonood, di ba? And lastly guys, just to really commend this mic na hinugot ko pa sa aking aparador. Tinago ko na kasi ito eh. So ito yung mic na BM800 which cost me 300 pesos back in the days nung pandemic natin. So itong mic na to, sa 300 pesos na yun, napakaganda ng quality. Ayun, wala akong external audio interface na hindi ko alam kung paano gumamit nun. Pero ayun, kung nakita nyo naman yung audio quality nitong recording na to, I think this is still the best na entry-level recording na condenser mic na mabibili nyo sa Shopee. I don't know if it is till 300 pesos. Pero ayun, BM800 guys, pasok pa din yun. So I think kung naghahanap kayo ng budget mic and it is still the price 300 pesos, if you can still buy this mic for 300 pesos, then it is still the best mic that you can use for recording voiceovers or live. Ayun, ito talaga BM800. Hang ako dito ngayon sa quality nung binibigay sa akin. So ayun, pasensya na sa mga audiophile dyan. Ayun, BM800 power. Alright, so yun na guys yung video natin. Don't forget to like and subscribe and to comment down below if you have questions. Subukan natin sagutin yan. Hanggat nababasa ko yan, sasagutin ko yan. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Ingat. Diyan, Lloyd.